Hello mga mi! Ito na yung tutorial video sa paggawa ng Christmas wreath. So, nababasa ko yung mga message niyo. Let's start! Ginamitan ko siya ng alambre. So, number 16 yung size. Then, sa ikot naman is dalawang ikot siya. Then, 12 inches diameter. Ito yung size ng Christmas wreath natin. So, kung maliit yung budget ng customer niyo, so, depende na sa inyo. So, liitan nyo lang yung diameter. At the same time, i-secure natin siya ng tape para hindi siya matanggal. Next, ikutan natin siya ng green fuzzy wire until ma-cover up lahat ng alambre. So, sa purpose niyan is para mas maging matibay yung alambre at the same time, dyan natin yun ipagdikit-dikit yung mga ilalagay natin ng mga design. Ganyan na magiging itsura kapag na-cover up na natin lahat. Then, kumuha ka lang ng isang white at red. So, gamitin natin siya pang sabitan sa ating Christmas wreath. So, ganyan lang gawin nyo. Ikot-ikot nyo lang siya dalawa. Then, ganyan, ikot. Tapos, sa taas naman, iikot. Para ma-secured natin siya. So, ganyan lang ka-easy. So, may sabitan na tayo sa ating Christmas wreath. I-ready na natin lahat ng pang-design na gagamitin natin para diretso dikit-dikit na tayo. Gagawa na lang ako ng ibang tutorial videos kung paano ko ginawa itong malalaking flowers at yung maliliit na flowers. Kasi ito kasi yung magpapaganda ng ating Christmas wreath. So, ganyan, isinilled ko lang siya. Then, yung malaki is nasa, center. Tapos, yung dalawa is nasa gilid. So, depende na sa inyo kung anong design ang gusto nyo. Then, maganda rin yung white and red na color combination ng flowers na pang Christmas talaga. But this time is request ni customer na wala munang white kasi ayaw na yung white kasi madali siyang madumihan. So, ayan lang. So, secured nyo lang siya ng glue gun talaga para hindi siya mahulog before nyo i-twist yung mga exist na wire niya. Ganyan na magiging itsura niya kapag na-assemble na. O, diba? Maganda na siya. Then naman, sa pang-cover natin yung mga dahon-dahon. So, fold lang kayo ng mga 5 leaves niya. Ganyang forma lang. Tapos, needed siya talaga maramihan ang gawin yun yan para ma-cover up natin yung whole circle ng wire. So, sa pagdikit naman ng fuzzy wire, so, ganyan lang way, gilid, dalawang gilid, tapos isang center. So, dalawang gilid, isang center. So, paulit-ulit lang na process para hindi siya masyadong malayo tingnan. It's better na huwag niyong tipirin sa fuzzy wire na green kasi ito kasi yung mas mapapagbongga pa masyado ang Christmas tree niyo. Kasi pag tinipid kasi siya tapos malayo niyo pagkalagay, so hindi siya masyadong maganda tingnan. But then, kapag ganyang way, dalawa sa gilid-gilid tapos isa sa center, so mas siya, maganda tingnan. Basta sundan niyo na lang yung process. So, sinicure ko lang siya ng glue gun yung sa pagdikit para sure talaga na kapag pag-open ng mga doors, so hindi talaga siya magtatanggalan, di ba? So, quality talaga yung gawa natin. Pagkatapos yung madikitan lahat, so ganyan na magiging itsura niya. O, diba? Sobrang social na. Then, add na natin yung mga decoration. Yung sa candle, so gagawa na lang ako ng tutorial video kung paano ko ginawa ito. So, nakita ko lang ding design na ito, tapos ginaya ko lang. So far, nasatisfied naman ako. So, walang problema talaga kung magkagaya kayo ng design. Kasi sa crafting business talaga is, kumukuha tayo ng inspiration sa ibang crafters. Pero, yung nakawin natin yung pictures ng iba, tapos, ang kinin natin, so, big no-no na talaga yan. So, it's better, inspiration lang siya, tapos gayahin nyo. Kasi, may mga customer kasi na akala nila gawa mo yung pinost mo tapos hindi pala. So, ma-expectation versus reality. So, sinong name ang masisira? So, sa'yo din. So, it's better na okay lang maging inspo nyo yung product ng iba. At least, try nyo munang gumawa ng sarili nyo. It's not being madamot naman. It's being be responsible tayo kasi business natin yan. Tapos, pinaghirapan natin yan, yung mga ideas na gagawin natin, yung materials na gagamitin natin. So, ayan lang, respect each crafter lang talaga tayo. Kasi, at the same time, tayo-tayo rin naman yung mag-share ng mga ideas, magtutulungan. So, happy crafting lang talaga.
Sa mga nagtatanong naman about sa price, so ito is mostly 350 yung starting price ko nito. Depende siya sa design, depende sa dami ng paziwar, depende sa dami ng flowers. But then, depende na din sa inyo kasi iba-iba talaga tayo ng target market. So marami nagma-message sa akin, pinapricean yung magkano daw price ng gawa nila. So mag-ghosting tayo kasi iba-iba kasi yung lugar natin. Then alam naman natin na sa pag-ghosting, dapat isama nyo talaga yung time nyo sa paggawa, ilang oras yung nagawa, tapos yung mga materials. Yun lang naman masasabi ko. Kasi hindi ko na talaga siya na-replyan lahat na nagme-message sa akin, na nagko-comment. So, bilang ikaw yung gumawa, so I know naman na mapapricean mo yan. Because you know your work. You know the worth of your product. So, ganyan lang sa mga beginners. So, hindi ako madamot sa mga ideas ha. So, you can ask me anytime. Pero, hindi ako nagpa-price ng mga product niyo. Basta nagsasuggest lang ako ng price. But, depende sa inyo kung susundin. So, ayan na yung Christmas wreath natin. So, almost patapos na siya. Then, lagyan na lang natin siya ng mga ribbon. Then, lagay ko na lang sa comment section yung mga nagamit ko na mga pang-design para masundan nyo rin. So, sana nakatulong sa inyo. Then, happy crafting everyone! So, till next video. See you!